Ito yung kapahayagan ng galit ng Diyos against doon sa mga tao na gumagawa ng unrighteousness at yung magiging consequences na saan ay they reject the truth. So ating buksan ang ating Biblia sa Romans chapter 1 verse 18 to 32. Gamat po ay nabasa na po natin. Ating tutukan ng ating mga mata habang binabasa po natin sa natin. And please, before anything, ay tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ngayon po ay malapit po sa inyo. Humihingi ng awa, tulong ng banal na Espiritu na pagpalain nawa ang aming mga paunawa at maging pagpapala po ito sa amin. Maraming salamat po muli Diyos sa biyaya na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, so kapag ating inisip ang magandang balita o yung gospel, of course, we rightly rejoice. Tayo po ay natutuwa dahil sa good news ng kaligtasan. Walang hindi matutuwa po dito. Halos lahat ay pagdating sa magandang balita, kahit anong klase ng kaligtasan, ay andyan ang katuwaan ng tao. Pero pagdating sa kaligtasan, sa kapahamakan, mapunta sa impyerno, ay mas natutuwa ang tao. No? Yan din, kapag nakita po natin, narinig po natin ang isang good news about the grace of God, natutuwa pa rin ang tao. Ganun din sa kapayapaan. Alam po yan ay kinakatuwa po natin. So, tignan po natin, bago po natin saliksikin ang ating pag-aaralan, ay si Paul, no? Before Paul expound yung the heights of justification by faith, ay dinala niya muna ang tao sa luklok ng pagiging makasalanan bago niya i-present ang justification, yung pagkawalang sala sa harapan ng Diyos, ay binalik niya muna sa to the valley of depravity sa mga tao. Kaya sa ating text na binasa ay hindi lamang po ito highlights, kundi it is a sobering na kapahayagan ng sangkatauhan regarding their rebellion to God sa kanyang pagiging Diyos o pagiging righteous. Kaya itong passage na binasa po natin, it is a striking declaration ng Biblia. No? Ating makikita na sinasabi po dito, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Bakit tinumpisahan ng wrath? Hindi yung love, hindi yung justice. Bakit tinumpisahan sa salitang galit ng Diyos? Bakit? Dahil kapag hindi natin naiintindihan ang isang malagim na balita, tandaan mo natin, we will never cherish the good news. Kasi kung pag good news ka agad, parang walang dating. Pero kapag nakita nila, nalaman nila na merong bad news, pag present yung good news, ay talagang yayakapin at dadambayin yung ganong klase ng kapahayagan. Diba? Makikita po natin dito kung saan si Paul ay inilagay po niya yung liwanag ng magandang balita kontra sa kadiliman. This is the background of human sin. Ang binanggit po natin, yan po yung background na ginagawa ng tao lahat ng kasalanan.
So it means that is the background of human sin. Kaya ating pag-aaralan regarding the revelations of God's wrath in verse 18 to 20. Tatlong punto ang ating pag-aaralan. In verse 21 to 23, the rejection of God's truth. Silipin po natin yung ating video. Hindi natin ito binasa. And pangatlo, yung resulta ng rebellion ng tao in verse 24 to 32. Now, unahin po natin ang verse 18 to 32 kung saan inahayag ang galit ng Diyos. Anong sinabi again? Kanina, binasa po natin, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man. So, ano ang kadahilanan, ang galit ng Diyos? Nandito po sa verse 18. Those ungodliness against God and unrighteousness against man. So, ibig sabihin, mga kapatid, itong mga taong ito, they suppress the truth, not out of ignorance. Hindi dahil sa ignorante sila, pero talagang kinontra nila ang katotohanan. That's why nagkaroon ng deliberate rebellion. At walang pakundangang pagsalangsang sa Diyos. Ay, anong ibig sabihin ng rebellion? Holding down the truth and unrighteousness. Katotohanan ay dinala nila sa kasamahan. Now, in verse 19 to 20, the clarity of God's revelation, yung katotohanan na kung saan ang kapahayagan ng Diyos. Okay, makikita po natin, God made His existence plain through creation. Hanggang pa lang sa paglikha ng mga bagay, ay makikita na ng tao na mayroong Diyos. Di ba sila nagtataka? O talagang iniisip nila na yan ay yung musbong na lang, kaya hanggang na lang kanilang paningin, ay hindi nila kinukonsider kung sino yung lumikha nito, na wala namang ibang mga kapaglitan nito, kundi Diyos. So it means, hindi nila tinignan o inaalala man lang yung existence ng Diyos. Kaya ang maliwanag doon pa lang sa kanyang creation ay makikita na merong Diyos. Yung kanyang invisible attributes ay maliwanag na nakikita. At again, so yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang divine nature. Dito inayag ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa mga tao. At wala pong excuse. Man is without excuse. Dahil ang Diyos ay pinahayag niya ng merong kasapatan for accountability. Ibig sabihin, yung kapahayag ng Diyos sa kanyang sarili, kapag hindi natin ito tinanggap at hindi natin ito kinuha, ibig sabihin, there is accountability. Merong accountability dito. No? Sa ating cross reference, sa Psalms 19 verse 1, the heavens declare the glory of God. Doon pa lang sa langit, tumingin ka sa langit, no? Dinideklara na ang glory ng Diyos. Ay? Alam nga namang iisipin ng tao, basta na lang umusbong kuya. Basta na lang sinabi na lang dyan. Diba? Minsan, ganun po ang isip ng mga tao. Kaya ayaw nilang tanggapin. Bagamat nandyan yung maliwanag na declaration. It is a pain. No? Pero ayaw pa rin. Dahil sa rebellion. Hindi po sa ignorance. Ibig na sabihin, talagang ayaw nilang kilalanin. Ayaw nilang magpasako sa mga ganitong kapahayagan ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin. Now, in verse 21 to 23, ito yung masakit. Tayong mga Kristiyano, nandito tayo sa maliit na lugar. Kumbaga sa ay hindi pansinin ng mga dumadaan.
maliit na lugar, hindi nila pinapansin. Pero hindi yun ang nagiging problema. Dahil tayo naman, dahil ganito ang ating kalalagayan, still, nandito pa rin tayo. Dala-dala po natin ang ating paglilingkod. Dala-dala po natin ang ating pagsamba sa ating Diyos. Kaya walang dahilan para ang tao ay hindi magbigay ng papuri sa Diyos. Diba? So, it means ang mga taong ito, they reject the worship para sa Diyos na nalalang sa lahat ng bagay. Ang sabi po ng text po natin, although they knew God, alam nila ang Diyos, pero gano'n pa man ay hindi man lang binigyan ng karangalan bilang Diyos. Bagay, sa creation pa lang. Kapag hindi mo nakita yun, talagang hindi ka ibigay. Ibig sabihin, ang attitude toward God, ang mga taong ito ay hayal. Sinasabi ng verse 21 sa aking text, imagine, they knew Him. Alam nila na merong Diyos, but they refuse to glorify or magbigay man lamang ng pasasalamat sa Diyos. Wala man lang marinig na papuri sa kanilang mga bibig. So, ano ang dating ng mga taong ito? Ibig sabihin, ang kanilang pag-iisip at wala nang pahinabang, empty ang kanilang kaisipan sa mga ganitong klase ng tao. No? Na ibig sabihin, ang kanilang mga puso talagang nandun ang kadiliman. Okay? Walang niliwanag. That's why ganito ang magiging bunga sa isang tao na wala nito. So, of course, ay talagang aayawan po nila. Aayawan po nila na purihin ang Diyos. In verse 22, also their arrogance, mga arrogante. Okay, mga arroganteng tao to, they are professing na sila ay matatalino. Okay, they claim na sila ay magagaling. Pero sabi ng Biblia, sila ay mga angal. Okay? Mga tao lang saan ay magagaling. Balutin ang katotohanan. Pero again, sila ay talagang fool. Talagang baliw. Whatever. Na ibig sabihin, ang fool ay moron. Wala silang tawag nito, talagang walang alam. Imagine, sa pagkakataon po nito, merong mga ganito. They are very arrogant. Na ibig sabihin, inaayawan nila ang kanilang nanlalalang. That's why it leads them to moral and intellectual fall. Hindi na magdala sa kanila. Ganun pa rin. Pag inayaw mo ang wisdom ng Diyos, inayaw mo ang kanyang pagiging banal, just to worship, ito palang magdadala sa iyo para ikaw ay magiging intellectual and moral fool. Yan ang kadahilanan. At hindi lamang po yun, mga kapatid, dahil hindi nila kinalala ang Diyos, ay talagang dinala po sila sa isang kasalanang idolatry. Yun ang nagiging bunga po nun. Dahil sa kanilang pag-reject sa Diyos, they become idolatrous. Okay? Instead na purihin nila ang Diyos, sambahin nila ang Diyos, ito ay pinagpalit sa mga bagay na kanilang nakikita. And that's the consequences. Kung tayo po ay nire-reject po natin ang katotohanan. Ibig sabihin, pababa, pabulusok ang tao kapag nire-reject nila ang katotohanan at niyayakap
ang kamalian. Pababa ang kanyang destinasyon. No? Magmula sa kamukha, no? Nilikha sila to the image of God. Dahil sa kanilang ginawa, bumaba ang kalidad ng tao dahil sa pagyakap, okay, ng kamalian. Kaya dito natin makikita yung pagsaway ng Diyos. From verse 24 to 32, makikita po natin yung God's restraint, yung pagsaway ng Diyos sa kanila. Kaya sabi ng text po natin, therefore God gave them up. Kaya ang Diyos ay pinabayaan po sila. Hinayaan sila ng Diyos. Ibig lang sabihin, God gave them up. In verse 24 to 26 hanggang verse 28, nandito po yun. Sinasabi po na dito. 3 beses na inulit that God gave them up. Ano ibig sabihin po nito? It is a judicial abandonment. Yung pag-alis ng Diyos. Nakakalungkot kapag ganito ang nangyayari. So it means, makikita po natin yung galit ng Diyos sa mga makasalanan na kung saan nagpapatuloy sa kanilang pamilakad. Dito kung ang galit ng Diyos. Kaya pinabayaan po sila. Nagkaroon po sila ng moral impurity, okay, sexual impurity. Kapag hindi mo iginalang ang Diyos, sa resulta po ito, if you dishonor God. Resulta po ito, if you dishonor God. Na ibig sabihin, they exchange the truth for a lie. At ang naging bunga nito ay yung paggalang o pagsamba sa Diyos ay patungo sa pagpalit, pagsamba din sa mga bagay. Yun lagi ang nagiging consequences po nito. At yan ang nagiging dahilan kung bakit sila ay pinabayaan. Mga kapatid, in verse 26 to 27, there is a shameful passion. Imagine, ganito pala ang dahilan. That's why nagkaroon ng homosexuality. Okay? Nagtanda naman po natin, this is a shameful sin. Okay? Ito ang nangyayari sa kanila. Hindi ito ugat ng kasalanan, kundi ito ay manifestasyon ng malalim na rebellion. Okay? Kapag ang isang tao ay nag-rebelde, ay nagkakaroon ng manifestasyon ng mga kasalanan. Okay? Tandaan po natin, si Paul ay hindi niya sinisingle out ang kasalanan, kundi ito ay some part that much broader decline from adultery. Pag gano'n pala ang tao, imbis na ang Diyos ang kanyang sasambahin at ibang bagay ang sinasamba niya, ito ang naging bunga, mas malawak pa ang kasalanan na kanilang magagawa. That's the part ng gawa ng isang tao. Okay? Hindi lang yun mga kapatid. Pati ang kanilang mga isipan ay nagkaroon ng deprived o depraved mind. Kaya ang Diyos ay ibinigay niya na naaayon sa kanilang iniisip. Na ibigang sabihin, ang mga taong ito ay wala ng moral discernment. Okay? Hindi na nila iniisip kung masama o mabuti ang kanilang ginagawa. Kaya ang ginawa ng Diyos ay ibinigay sa kanila kung ano ang nila nais. Lahat ng mga kasalanan, gagawa nila. Kaya mga kapatid, pag ganito ang nangyari, what
Now, in verse 32, ang mga taong to talagang nagugustuhan na nila ang kasalanan. They are delighted in sin. I mean, gustong-gusto na nila ang kasalanan. Okay? Dahil mga taong to, they knew yung decree ng Diyos, righteous decree ng Diyos, pero patuloy pa rin na gumagawa ng mga kasalanan. Hindi lang sila gumagawa ng kasalanan, kundi ito ay pinagbubuhay pa ang kasalanan na ginagawa nila. Kaya mga kapatid, ito ang kinalalagyan ng ating lipunan na kung saan sometimes nililegalize nila ang kasalanan, pinapabayaan nila. Ginagawa naman lang ng tao, kaya nililegalize nila ang kasalanan. Hindi lamang illegal, hindi pinaparada pa. No? Ang kasalanan ito. Hindi lang pinaparada, hindi pinopromote pa ng mga taong ito. Kaya tandaan mo natin, ang galit ng Diyos is not only future, it is presently revealed as He gives sinners over to their lust, lies, and lawlessness. Okay? Pero ang mga taong to, meron pa rin silang pag-asa. No? Why? Because there is a gospel. No? Sa Diyos, merong pag-asa because there is a gospel. That's why in Romans chapter 1 verse 16, sinasabi po doon that I am not ashamed of the gospel. Kaya yun po yung tugunin po natin. Through God gives them up, na ibig sabihin is willing to take them back through Christ. Bagamat ito ay pinabayaran sila, mayroon pa rin, kalooban pa rin ng Diyos na sila ay manumbalik sa pamamagitan ni Kristo. Okay? Our application sa mga nakikinig, mga nanonood, kung wala pa kay Kristo na patuloy na tumatakbo sa Diyos, maybe from time to time ay ini-ignore mo ang Diyos, kinokontra mo ang iyong konsyensya, or maaaring ang buhay mo puno ng mga bagay about distraction, but deep down, you know the truth. Okay? Ibig sabihin, ang Diyos ay pinapakilala niya ang sarili niya through His creation, through Christ. Okay? Kaya huwag kang patuloy na lumayo. Tandaan mo, ang buhay na hiwalay sa Diyos, okay, ay yan ang magdadala sa iyo ng kawalan at kaparusahan, judgment. Pangalawa, sa mga kapwa kong mananampalataya na nandito sa kadiliman ng mundong ito, tayong mga mananampalataya, tandaan po natin, napakahirap para tumayo bilang mga Kristiyano. Ibig sabihin, madaling mag-blend. Okay? Pwede kang pumunta sa kadiliman, pwede kang pumunta sa liwanag. Ibig sabihin, tayo ay hindi tayo immune, pwede tayong gumaling sa kadiliman o gumaling sa kasinungalingan. It means, magbibigay po sa atin po ito para mapalambot po tayo sa katotohanan. Sometimes it happens na lumalambot po tayo sa katotohanan, or sometimes tahimik na lang tayo. Diba? Yan yung nangyayari sa kapwa nating mga Kristiyano o tayo man. Pero tandaan po natin mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tinawag po tayo bilang liwanag sa kadiliman. Right? Yan yung panawagan po natin. Huwag mong pabayaan, huwag mong pigilan ang iyong boses na ipangaral at pagsigawan ang katotohanan na
Ibig lang sabihin, tayuan po natin kung ano yung totoo, mag-strike, no? Sa pamamagitan ng biyaya at kakapangan. Ibig lang sabihin, mag-reflect sa atin ang pag-asa o kabanalan ni Kristo sa atin. Makita sa atin ang reflection of Christ. Okay? Not to condemn them. Dahil sila po ay na-condemn na. Huwag na natin silang i-condemn naman. Kundi dalhin natin sila sa mas magandang paraan, mas magandang pag-asa na meron tayo. Sa ating simbahan, ang salita pong ito ay hindi para i-down o ibaba po natin ang gospel. Ibig lang sabihin, kailangan po natin ang buong katotohanan. Bagamat ito ay matigas na katotohanan para sa kasalanan at para sa kaparusahan, pero tandaan po natin, but also the glorious truth and grace and redemption sa ating Panginoon. Ang gawin lang po natin, be faithful to preach. Huwag po tayong manlambot. Tayuan po natin ang katotohanan. Huwag po tayong madala sa mga bagay para tayo ay manlambot sa ating tinatayuan katotohanan. Mga kapatid, tandaan po natin, bilang mga Kristiyano, ay meron tayong pag-asa o karapatan to confront those people with truth. Okay? Yan po yung trabaho po natin, na dapat po nating i-point sa kanila ang nag-iisang nagliligtas, kundi si Kristo lamang, na kung saan siya ang magbabago sa kanila, siya ang magbibigay ng pag-asa sa kanila. Yan ang trabaho ng sa Kristiyano, lalo na po ang ating simbahan. Dahil ang Diyos, bagamat tinabayaan po sila, pero nagbigay pa rin ng pag-asa through Christ. Okay? Sa pamamagitan ni Kristo. Tinabayaan, pero kalooban niya pa rin sila ay makapangbalik sa Diyos. Manalangin. Aming Diyos, kami po muling nagpapasalamat sa kapahayagan ng inyong salita. Bagamat kami po bilang mga mananampalataya ay nakatawid na sa ganitong klase ng judgment. Meron po kami ang responsibilidad upang akayin din po ang mga taong ito na kung saan masaglap sa kasalanan. Dahil sa kasalanan ay galit ang Diyos hanggang sa patungo sila ay pinabayaan. But we still hope, Lord, na kung saan dumating si Kristo, binigyan niya ang kanyang bugtong anak para tingalain si Kristo sa kanyang ginawa sa pag-redeem sa bawat isa. Kaya Panginoon ay nasa amin ang responsibilidad para ang mga taong ito ay maakay muli at makabalik upang sila din po ay mapaglilingkod at manamba sa Diyos. Tulungan niyo po kami bilang mga Kristiyano kung saan tanang-tangan po namin sila ang magandang balita, magandang pagpamalita sa mga natin. Maraming salamat po Diyos para sa amin ay nakita po namin ang Panginoon kung ano ang magiging judgment ng mga ganitong kasalanan. Salamat po sapagkat nakakawin na po kami dito. Again, ito po ang magiging hamon para sa bawat isa po sa amin na gampanan po namin ang aming mga mandato bilang Kristiyano at bilang simbahan. Maraming salamat po Diyos sa iyo po muli ang papuri at pagsakita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.